Hoy, may halaga pa ba ang asawa mo sa mundo? Ang masalitang iyon ay umalingawnaw sa tahimik na lounge ng isang 5 bituin na hotel sa Makati. Linggit sa kaalaman ng lalaki at babaeng nag-uusap. Ang sumunod na ilang minuto ang magiging pinakamalaking pagsisisi nila sa kanilang buhay. Ang key-lounge ng hotel ay may mataas na kisame na pinalamutian ng naniningning na chandelier. At sa labas ng bintana ay matatanaw ang isang napakagandang hardin. Sa lugar na iyon kung saan maririnig ang eleganteng pagtuktok ng piano, narinig ko ang masalitang hindi ko mapaniwalaan. Ang boses na iyon ay pag-ari ng aking asawang si Ramon. At ang nakasandal sa kanya na parang batang naglalambing ay si Jasmine, isang junior employee sa kumpanya ni Ramon. Si Jasmine ay nasa kalagitnaan ng kanyang 20 anyos, bata at may mapang-akit na aura. Nasa lounge ako noon para makipagkita sa isang kaibigan mula noong kolehiyo para magkape. Sa sandaling umalis saglit ang aking kaibigan, narinig ko ang pamilyar na boses mula sa pwesto sa likuran ko na natatakpan ng malaking paso nga halaman. Noong una, gusto kong isipin na guni-guni ko lang iyon. Ngunit ang boses ay walang dudang kay Ramon, ang lalaking nakasama ko sa loob ng 28 taon. Wala namang halaga ang babaeng yon. Wala namang halaga ang babaeng yon. Wala namang halaga ang babaeng yon. Araw-araw lang siyang nakatambay sa bahay, isang hamak na may bahay lang. Ang dami na niyang kulubot. At kamakailan lang, amoy luma na siya. Nakakasulasok huminga na parehong hanging kasama niya. Ang malulupit na salita ni Ramon ay tumarak sa aking puso. Mula nang mapromote si Ramon bilang sales manager sa kanyang kumpanya, lumaki na ang kanyang ulo maging salup ng aming tahanan. Madalas niya akong maliitin, sinasabing wala akong ambag sa lipunan at nabubuhay lang ako dahil sa kanyang sweldo. Naramdaman ko ang pangingining aking buong katawan sa galit at lungkot, ngunit ayaw kong gumawa ng eksena doon sa pamamagitan ng paksiga. Huminga akong malalim at tahimik na nakinig pa sa kanilang usapan. Pero Ramon, kailangan mo na siyang hiwalayan agad, nahihirapan na ako. Ayokong habulin kaniya para sa alimony o kung anuman. Hiwalayan mo na siya ng mayos, sabi ni Jasmine habang nakakapit sa braso ni Ramon at nakatingin sa kanya ng mapangakit. Hinaplos ni Ramon ang ulo ni Jasmine habang nakangiti ng may paknanasa. Huwag kang mag-alala, Jasmine. Tanga ang babaeng yon at walang alam sa mundo. Dati lang siyang clerk. Kaya ko siyang takutin para umalis siya nang walang nakukuhang kahit isang sentimo. Mapapapirma ko siya sa mga papeles ng paghihiwalay kahit kailan ko gusto. Ang nararapat sa akin ay isang bata at magandang partner na tulad mo. Pagkasabi nito, hinalikan ni Ramon si Jasmine. Sa sandaling iyon, may naputol sa loop ko. Ang kalungkutan ay agad na napalitan ng malamig na galit na sumakop sa aking isipan. Tahimik kong kinuha ang aking smartphone mula sa aking bag. Binuksan ko ang camera app at siniguradong naka-silent mode ito. Mula sa siwang namgadahon ng halaman, kumuha ako ng maraming litrato ng kanilang matalik na pagyayakapan at ang tiyak na sandali ng kanilang paghahalikan. Perpekto ang focus. Ang mamukha nila ay kitang-kita. Habang tinitignan ko ang manggakuhang larawan, isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Nagdesisyon akong ibigay ang pinakamagandang regalo para sa 2 taong ito na humahama sa akin at sumisira sa aming pamilya. Binuksan ko ang Facebook app sa aking telepono. Ang account na yun ay konektado sa maraming katrabaho at boss ni Ramon, pati na rin sa aming mga kamag-anak at mga kaibigan. Inilagay ko ang pinakamalinaw na larawan ni Ramon at Jasmine na makayakap at nagahalikan na kakuha ko lang. Naglagay ako ng maikling caption, "Congratulations sa inyong kasal." Walang pag-aalinlangan kong pinindot ang post button. Pagkatapos nun, pinatay ko ng tuluyan ang aking smartphone. Dumilim ang screen at bumalik ang katahimikan. Puno ang aking dibdib, nakakatakot na kalmado at malamig na determinasyon. Ang isipin lamang ang bagyong idudulot ng aking post ay nagbigay sa akin ng labis na kasiyahan. Nang bumalik ang aking kaibigan, sinabi kong may emergency at mabilis akong umalis. Pagdaan ko sa pwesto ng 2,
Hindi ko sila tinapunan ng tingin. Hindi pa nila alam na ang lupa sa ilalim ng kanilang mapa ay nagsisimula ng gumuho. Pagkawi ko, inilabas ko lahat ng gamit ni Ramon mula sa closet at isinilid sa malalaking garbage bag. Sa mesa sa sala, iniwan ko ang mapapeles para sa legal na paghihiwalay na pirmado ko na. Hindi umuwi si Ramon ng gabing iyon. Malamang ay nasa isang hotel sila ni Jasmine. Natulog ako ng mahimbing sa tahimik na kwarto. Kinabukasan, pagkagising ko at pagbaba sa sala, binuksan ko ang aking smartphone. Halos maghang ang telepono sa damingang sunod-sunod na notifications. Isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang tumambat sa screen. Ang bilang missed calls ay umabot sa 365. Ang mamensahe sa messenger ay nasa libo-libo na. Sa sandaling iyon, ang tahimik na umaga ay binasag ng marahas na pagpihit ng seradura sa pinto. Bumukas ito ng padabok at pumasok si Ramon. Magulo ang buhok at maputla ang mukha. Bella! Hoy Bella! Anong ginawa mo? Sigaw ni Ramon na parang nasugatang hayop habang sumusugot sa akin. Wala na ang bakas ng kayabangan niya kahapon. Nagsimula na ang malami na pahihiganti. Anong ginawa mo? Ang sigaw ni Ramon ay bumasag sa katahimikan ng sala. Ang mukha niya ay punong galit at takot at tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang kanyang suot na polo ay gusot-gusot, patunay na hindi siya natulog kagabi. Dahan-dahan kong inangat ang tasa ng mainit na tsaa na nasa mesa at humigop ng kaunti. Ang amoy ng tsaa ay kumalat sa aking bibig. Ang bawat elegante kong galaw ay tila lalong ikinagagalit ni Ramon. Hindi ko alam kung bakit mo ako tinatanong. Ibinahagi ko lang ang katotohanan. Sabi ko sabay baba ang tasa at pektingin sa kanya ng malamig. Idinuldol ni Ramon ang kanyang smartphone sa mukha ko. Nakita ko sa screen ang Facebook post ko kagabi. Naroon ang malinaw na litrato nila ni Jasmine na nagahalikan. Anong katotohanan dito? Isang malaking hindi pagkakaunawaan to. Nag-usap lang kami ni Jasmine tungkol sa trabaho. Ang lagyan tunang caption na congratulations sa inyong kasal ay sobrang pambabastos. May kumpanya palang nag-usap tungkol sa trabaho habang naghahalikan at nagyayakapan ng ganon. Masyado na palang naging passionate ang kultura sa kumpanya niyo nang hindi ko alam. Tumahimik ka. Dahil sa post na to, hindi tumitigil ang pagtuno ng cellphone ko mula kagabi. Ang ma-executives ng kumpanya, ma-kliyente, makamag-anak, lahat sila tumatawag, burahin mo na ang post na yan ngayon din. At mag-post ka ng public apology na nagsasabing na-hack ang account mo at gawa-gawa lang ang lahat. Sigaw ni Ramon sabay hampas sa mesa. Kumalansing ang tasa sa lakas ng impact, pero hindi ako natinag. Hindi alam ni Ramon kung gaano nakadelikado ang sitwasyon niya. Si Ramon ay nagtatrabaho sa Apex Trading Solutions, isang respetadong mid-size na kumpanya. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas ng ma-promote siya bilang sales manager at lumaki na agad ang ulo niya. Lagi niya akong sinasabihan na, sino ba sa tingin mo ang dahilan kung bakit ka nakatira sa malaking bahay na to? Ang isang babaeng walang silbi na tulad mo ay dapat magpasalamat sa akin, pero may malaking pagkakamali si Ramon. Akala niya ay isa lang akong dating clerk na walang alam sa mundo. Ang totoo, ang pamilya ko, ang may-ari ng Reyes Holdings Incorporated. Isang dambuhalang conglomerate na siya ring pinakamalaking shareholder at kliyente ng Apex Trading. Noong ikinasal kami, sinabi ko kay Ramon na gusto kong mamuhay kami nang nakatayo sa sarili naming mapa nang hindi umaasa sa yaman ng pamilya ko. Dumistansya ako sa aking pamilya at namuhay ng simple. Inakala ni Ramon na ito ay dahil itinawil ako aking pamilya bilang isang bigong anak. Pero mali siya. Ang aking kuya na si Gabriel, ang kasalukuyang presidente ng Reyes Holdings, ay mahal na mahal ako mula pa noon. Ang mabilis na pag-angat ni Ramon sa Apex Trading at ang pagkakakuha niya sa pwesto ng sales manager ay dahil sa lihim na pakiusap ko kay Kuya Gabriel na tulungan ang asawa ko sa management ng Apex. Naniwala si Ramon na nakuha niya ang pwesto dahil sa sarili niyang galing. Isang nakakatawang kahibangan. Burahin? Hindi ko kailangang gawin yon. Totoo ang litratong yon, kaya siguro natutuwa ang mataga Apex Trading na makita ang tunay mong pagkatao. Pagkasabi ko nun,
Namula ang mukha ni Ramon at tinitigan ako ng masama. Huwag mo akong lokohin. Ikaw na walang kwentang may bahay. Sinisira mo ang karerang pinahirapan ko. Itinawil ka ng pamilya mo kaya ako ang bumubuhay sa'yo. Tapos ganito ang igaganti mo. Sa sandaling iyon, muling tumuno ng malakas ang smartphone ni Ramon. Nanigas ang mukha niya nang makita kung sino ang tumatawag. Si Jasmine. Natataranta niyang sinagot ito at nilagay sa speaker. Umalingaw-ngaw sa tahimik na sala ang umiyuk at sumisigaw na boses ni Yasmin. Ramon, may malaking problema. Sobrang laking problema. Yasmin, kumalma ka. Anong nangyari? Yung Facebook post. Nakitan fiancé ko. Kaya ngayon lang, tinawagan niya ako at sinabing break na kami at hindi ko na siya makontak. Nanginginig sa takot ang boses ni Jasmine. Naguluhan si Ramon. Fiancé? Hoy, di ba ipinagmamalaki mo na mayroon kang fiancé na isang matagumpay na elite? Sinong lalaki mula sa ang malaking kumpanya yon? Noon pa man ay ipinagmamalaki ni Jasmine kay Ramon na mayroon siyang bata at may promising future na fiancé. Tuwang-tuwa naman si Ramon sa pakiramdam na ang isang batang babae na may ganong fiancé ay nahuhumaling sa kanya. Umiyak na isinigaw ni Jasmine ang pangalan ng fiancé niya. Si Mateo Reyes, ang susunod na presidente ng Reyes Holdings. Nakita niya ang litrato at sinabi niyang hindi na niya ako pakakasalan. Ramon, gawan mong paraan. Sa sandaling iyon, tila nagelo ang hangin sa sala. Mateo Reyes. Nakita kong nawalan ng kulay ang mukha ni Ramon nang marinig ang pangalang iyon. Dahan-dahang lumingon si Ramon sa akin. Nanlalaki ang kanyang mata na parang nakakita ng multo. Si Mateo Reyes ay walang iba kundi ang aming anak na si Mateo. Nung graduate si Mateo sa kolehiyo, inampon siyang aking ama bilang tagapagmanang ng pamilya Reyes para ipagpatuloy ang apelyido. Kaya sa papel, anak pa rin siya ni Ramon, pero sa publiko, siya ay kilala bilang Mateo Reyes. Hindi alam ni Jasmine na ang ama ng kanyang fiancé na si Mateo ay ang kanyang kalaguyo na si Ramon. At hindi rin alam ni Ramon hanggang sa sandaling ito na ang fiancé ni Jasmine ay ang sarili niyang anak na si Mateo. Isang maikling pagsinghap ang kumawala sa bibig ni Ramon. Ramon, nakikinig ka ba? Gawan mo ngang paraan. Ang matinis na sigaw ni Jasmine mula sa speaker ay walang saysay na umalingaw-ngaw sa mabigat na katahimikan ng sala. Nanginginig ang nga daliri ni Ramon at hindi niya may baba ang tawag. Ang malalaking patak ng pawis ay tumutulo mula sa kanyang papunta sa mesa. Sinisira ang amoy ng sa. Hindi totoo yan. Baka nakakamali lang. Ang fiancé ni Jasmine ay si Mateo? Hindi pwedeng mangyari ang ganitong pagkakataon. Tuyot ang boses ni Ramon nang ibaba niya ang telepono at ihagis ito sa mesa. Tinitigan niya ako ngang may halong kabaliwan. Bella, alam mo no? Alam mong si Mateo ang fiancé ni Jasmine. Kaya sinadya mong i-post ang litratong yon sa Facebook? Paano ko malalaman? Malamig kong sagot. Alam kong may balak pakasalan si Mateo na importanteng tao, sinabi niya sa akin. Pero hindi ko tinanong kung sino. Sabi ni Mateo, gusto niyang ipakilala ng formal sa lolo at tito niya na nagpalaki sa kanya. Kaya sino ba naman ang mag-akala na ang babaeng yon ay ang kabit ng sarili kong asawa? Si Mateo. Nakita na ba ni Mateo ang litrato? Namumutla pa rin si Ramon. Ang anak naming si Mateo ay napakatalino at inaasahan bilang tagapagmanang Reyes Holdings. Pagka-graduate niya. Inampon siya ng aking ama, ang kanyang lolo. At ngayon ay isa ng executive sa pangunahing kumpanyang Reyes Group. Para kay Ramon, si Mateo ay isang anak na may pagmamalaki dahil kadugo niya. Ngunit isa ring mataas na nilalang sa korporasyon na hindi niya pwedeng banggain. Malamang nakita na niya. Friends kami ni Mateo sa Facebook. Kaya naisip mo ba kahit konti ang nararamdaman niya nang makita niya ang sarili niyang ama na kayakap at kahalikan ang kanyang fiancé? Aksidente lang yon. Hindi sinasadya. Biglang sumigaw si Ramon na parang nababali. Kung alam ko lang na fiancé siya ni Mateo, hindi ko siya papatulan,
kasalanan to ni Jasmine, siya ang umakit sa akin. At kung maagang pinakilala ni Mateo ang fiancé niya sa akin. Hindi sana nangyari to. Sa sobrang pangit ng mapalusot niya, tinignan ko siya nga may matinding pandidiri. Hindi niya inaako ang kanyang pagkakamali at sinisisi ang iba. Ito ang tunay na pagkataong lalaking nakasama kong 28 taon. Kung kinonsulta mo muna ako bago ka nagpost, naiwasan sana natin to dahil sa ginawa mo. Nasira ang relasyon namin ni Mateo. Paano kung itawil niya ako bilang ama? Tawagan mo si Mateo. Ngayon din at sabihin mong walang kasalanan ang ama niya. Sabihin mong bita lang tung babaeng si Jasmine. Hinawakan ni Ramon ang balikat ko at inalo ako. Ang itsura niya ay lampas na sa nakakatawa na. Bitawan mo ako. Malami kong tinabi ang kamay ni Ramon. Huli na ang lahat. Ramon, sa simula pa lang, hindi ka na itinuturing ni Mateo bilang ama. Ano? Ama niya ako. Kahit ampon pa siyang iba, hindi mawawala ang dugo ko sa kanya. Habang sumisigaw si Ramon, biglang tumunok ng malakas ang doorbell. Napatalon si Ramon sa gulat. Nang tignan ko ang monitor ng intercom, nakita ko ang isang binatang nanginginig sa galit at parang sisirain ang pinto sa sobrang put. Si Mateo. Napasinghap si Ramon at umatras. Bakit nandito si Mateo? Malamang gusto kaniyang kausapin ng personal. Tahimik akong pumunta sa pinto at binuksan ito. Sa pagbukas ng pinto, pumasok si Mateo sa sala kasabay ngang malamig na hangin ng umaga. Nakasuot siyang magarang suit at ang kanyang tindig ay sumasalamin sa dignidad ng pamilya Reyes na dating hinahamak ni Ramon. Mateo, buti dumating ka. Mali ang iniisip mo. Makinig ka. Yung litrato kahapon, hindi pa kakaunawaan lang. Mabilis na lumapit si Ramon kay Mateo at inilahat ang parehong kamay para magpaliwanag. Pero malamig na tinapik ni Mateo ang kamay niya. Huwag kang umarteng tatay ko. Basura ka. Ang mababa at malamig na boses ni Mateo ay umalingaw sa sala. Hinimas ni Ramon ang kanyang kamay at tumingin kay Mateo na parang hindi makapaniwala. Mateo, paano mo nasasabihan sa sarili mong ama? Ginawa ko ang lahat para sa iyo. Ang ama ko lang ay ang mataong nagpalaki at nag-aruga sa akin sa pamilya Reyes. Ang isang tulad mo na niloko ang nanay ko at pinatulan. Ang fiancé ko ay parang basurang nabubuhay. Hindi kita ama. Hindi ka ano paman. Ang mamata ni Mateo ay may nag-apoy na galit at matinding pagkasuklam. Sa tinding tingin niya, umatras si Ramon at nawalan ng masabi. Pero hindi si Ramon ang tipong lalaki na sumusuko agad. Para protektahan ang kanyang pride at position, lalo siyang nagmatigas at nagbitaw ng mga salitang tuluyang sisira sa aming relasyon. Huwag kang masyadong mayabang magsalita. Mateo! Biglang sumigaw si Ramon na parang nawawala sa sarili. Namumula ang kanyang mamata at tila wala na sa katinuan. Nawala na ang takot niya kanina. Para protektahan ang kanyang ego, gumamit siya nga pinakapangit na depensa. Anong basura? Ikaw na kung makapagsermon akala mo kung sino ka. Sa tingin mo bakit ka nasa ganyang posisyon bilang executive ng Reyes Holding sa edad mong yan? Kaninong dugo ba ang nananalaytay sa iyo? Dahil sa mahuhusay kong geneskaya ka naging ganyan katagumpay? Dinuro ni Ramon si Mateo habang tumatalsik ang lewe sa pagsigaw. Nanatiling kalmado si Mateo at hindi man lang kumurap habang nakatingin kay Ramon nang may pagkasuklam. Lalo pang nag-init si Ramon. At isa pa, sa tingin mo ba talaga mahal ka ni Jasmine? Huwag mo akong patawanin. Hindi ikaw ang gusto niya. Ang gusto niya ay ang apelidong Reyes na dala mo at ang yaman na mamanahin mo. Sa karisma bilang lalaki, sa pagiging mature, at sa karanasan, walang binatbat ang isang sheltered rich kid na gaya mo sa akin. Ipinamalaki ni Ramon ang kanyang sarili habang nilalait ang anak niyang si Mateo. Ang isipin na mas lamang siya bilang lalaki sa fiancé ngang kabit niya na mas bata sa kanya ang 20 taon ay sadyang nakakawa. Pagkatapos, ibinaling ni Ramon ang kanyang galit mula kay Mateo papunta sa akin.
At ikaw, Bella. Ikaw na walang kwentang babae ang ugat ng lahat ng ito. Nilapitan ako ni Ramon at dinuro sa mukha. Kasi lagi kang may malungkot at malamig na mukha sa bahay. Araw-araw, paulit-ulit lang ang ginagawa mong nakakaboret na gawaing bahay. Hindi ka man lang nag-ayos ng sarili mo. Para ka ng luyos na matanda. Sa tingin mo gaganahan akong kasama ka. Karapatan ng lalaki na maghanap ng alif sa labas kasama ang batang babay. Katangian yung matagumpay na lalaki, ang pambababay ay... Ang nga salita ni Ramon ay walang habas na pang-insulto sa akin na sumuporta sa kanya sa loob ng 28 taon. Gumigising ako ng maga para ipagluto siya, plansain ang damit niya, at linisin ang bahay para maging komportable siya. At ang tawag niya dunay nakakabored, luyos na matanda. Bata at maganda si Jasmine, at pinaramdam niya sa akin na isa kong tunay na lalaki. Hindi hama na mas magaling siya sa kamakaysa sayo. Ang makaroon ng asawang walang kwenta, gaya mo ang pinakamalas na nangyari sa buhay ko. Marami akong pwedeng ipalit sa iyo. Sa sandaling marinig iyon, namula si Mateo sa galit at naikuyom ang makamao. Humakbang si Mateo para suntukin si Ramon. Pero mabilis kong pinigilan ang braso ni Mateo. Tahimik ko lang na tinitigan sa mukha ang lalaking naging asawa ko. Hindi ako sumagot, walang emosyon ang aking mukha. Tinitigan ko lang siya gamit ang mangga matang kasing payapang ang tahimik na lawa. Sa katahimikan kong ito, sandaling natahimik si Ramon. Naramdaman kong kinilabutan siya nang makita ang malamig na kawalan sa aking mga mata. Pero agad ding umiling si Ramon at muling nagyabang. Ano yang tingin na yan? Hindi ka makasagot. Tinanggap mo na rin siguro na wala kang kwenta. Kahit anong tahon niyo magina. Hindi niyo ako matitinag. Ako ang top sales manager ng Apex Trading. Kailangan akong kumpanya. Hindi nila ako sisibakin dahil lang sa pambababay. Tumawa si Ramon nang may kayabangan at inayos ang kanyang kurbata. Alis na ako papuntang opisina. Ipapaliwanag ko sa mga executives na nahaklang ang account mo at paninira lang ang lahat. Kahit anong sabihin niyo, hindi matitinag ang posisyon ko sa lipunan. Akmang alis na si Ramon papuntang pinto nang biglang tumunog ulit ang kanyang smartphone sa bulsa. Nairitang tiningnan ni Ramon ang screen, pero agad naging yellow ang kanyang ekspresyon. Ang pangalan sa screen ay ang presidente ng Apex Trading. Natatarantang sinagot ni Ramon ang tawag. Hello po, Mr. Tan? Good morning po. Yung gulo po mula kagabi ay gawa-gawa lang po dahil nahak ang account. Tumahimik ka, Ramon. Ang malamig na boses ni Mr. Tan ay umaling-aungaw sa tahimik na sala. Wala akong panahon sa mga pangit mong palusot. Pumunta ka sa opisina ngayon din at likpitin mo na lahat na gamit mo sa mesa mo. Sa sandaling ito, tinatanggal na kita sa kumpanya. Po? Mr. Tan, sandali lang po. Bakit po? Pumiyo ang boses ni Ramon, pero ang sumunod na sinabi ng presidente ang nagulok kay Ramon sa impyerno. Hinalit mo ang chairman ng Reyes Holdings. Hindi namin pwedeng panatilihin ang isang empleyadong nagdudulot ng gulo. Dahil sa kalokohan mo, muntik nang itigil ng Reyes Holdings ang lahat ng transaksyon nila sa atin. Kapag tinigilan tayong Reyes Group, bangkarote tayo agad. Dahil sa pansarili mong kagustuhan, muntik nang mawalan ng trabaho ang lahat ng empleyado. Mr. Tan, parang awa niyo na po. Ang dami ko nang nayambak sa kumpanya. Huli na ang lahat. Mag-impake ka na. Binabaan siya ngang telepono pagkatapos ngang mariing utos na hindi tumatanggap ngang paliwanag. Ang tunog ngang naputol na linya ay umalingaw-ngaw sa sala. Nanigas si Ramon habang hawak ang telepono, hindi makapaniwala. Ang posisyon bilang sales manager, ang mataas na sweldo, ang pahanganga na sa paligid niya. Lahat ng iyon ay gumuho sa isang iglap dahil sa isang Facebook post. Ngunit ang gulat ni Ramon ay mabilis na. Napalitan ng galit sa akin. Mula sa pagkakaupo sa sahig, dahan-dahan siyang tumayo at tinitigan ako na parang demonyo. Bella, sinira mo ang buhay ko.
Kasalanan mo kung bakit nawala ang lahat sa akin. Akmang susugurin ako ni Ramon para kawelyuhan. Mabilis na hinawakan ni Mateo ang pulso ni Ramon at pinilipit ito ng malakas. Aray, bitawan mo ako, sinabi ko na sayong huwag mong hahawakan ang nanay ko. Kapag lumapit ka pa sa kanya, tatawa na ako mampulis. Sa malamig na banta ni Mateo, napangiwi si Ramon sa sakit ay umatras. Pero tuloy pa rin ang bibig niya sa pagbabanta para ipitin ako. Kung ganon, magiwalay na tayo. Ayoko na sa demonyong babaeng tulad mo. Pero tandaan mo, wala kang makukuhang kahit 5 sa akin. Walang hati sa ari-arian. Walang alimony. Ang bahay na to ay nakapangalan sa akin. Lumayas ka na dito ngayon din, dala lang ang suot mong damit. Tumawa si Ramon na parang bali habang dinuduro ako. Hindi lang yon. Ang pamilya mo ay ang Reyes Holdings, di ba? Sisingilin ko sila ng 50 milyon pesos bilang danyo sa pagkawalang ng trabaho ko? Sinira mo ang karir ko dahil sa pos mo, kaya dapat lang na magbayad ang pamilya mo. Napabuntong hininga na lang si Mateo sa sobrang kawalang hiyaan ng mga sinasabi ni Ramon. Pero lalo pang gumulo ang sitwasyon. Ang pinto na naiwang nakabukas ay biglang bumukas ng malakas. Ramon, gawan mong paraan. Ramon, pumasok sa sala si Jasmine, magulo ang buhok at burado ang makeup dahil sa luha. Mukhang tumakas siya sa bahay nila dahil nakapambahay lang siya at hinihingal. Pagkakita niya sa akin, sumigaw siya agad. Kasalanan mo to. Dahil sa pinos mong litrato, nasira ang kinabukasan namin ni Mateo. Panagutan mo to. Walang kwentang matanda. Susugurin sana ako ni Jasmine sa galit niya. Para sa kanya, ako ang hadlang sa kanyang magandang kinabukasan. Alam mo ba kung sino ang fiancé ko? Si Mateo Reyes, ang susunod na presidenteng Reyes Group. Sinira mo ang relasyon namin ng napakagandang lalaking yon? Tawagan mo si Mateo ngayon din at sabihin mong kasinungalingan lang ang lahat. Nagiyak si Jasmine habang sinisisi ako. Sumang-ayon naman si Ramon at ngumisi ng nakakaloko. Tama yan. Bella. Tawagan mo si ikaw ang magbayad ng danyos kay Jasmine. Sinira mo ang buhay naming dalawa. Pagsisisihan mo to habang buhay. Ang dalawang nagloloko ay pinagtutulungan akong sigawan at sisihin. Sa tingin ng iba, mukhang ako ang naapi sa sitwasyon. Ang kanilang masigaw ay pumuno sa sala. Ngunit ang kanilang maingay na boses ay agad na pinatahimik ng isang malamig na salita mula kay Mateo. Tama na yan, Jasmine. Sa pamilyar na boses na iyon, nagulat si Jasmine at tumahimik. Dahan-dahan siyang lumingon kay Mateo. Doon lang niya napansin na nakatayo si Mateo sa sala. Nanlaki ang mga mata ni Jasmine sa gulat. Mateo? Bakit ka nandito? Magulo ang isip ni Jasmine at hindi niya maproseso ang realidad. Bakit ang kanyang perpektong fiancé na si Mateo Reyes ay nasa bahay ng kanyang boss? Hindi niya maintindihan ang koneksyon. Mateo, bakit ka nandito? Litong-lito si Jasmine. Mateo, niloko ako. Pinilit akong matandang tuna. Sinubukan ni Jasmine na ayusin ang sarili at kumapit sa braso ni Mateo. Pero tinignan siya ni Mateo nang malamig at tinabik ang kanyang kamay. Huwag mo akong hawakan. At ang babaeng iniinsulto mo kanina pa, siya ang nanay ko. Bumalo ang malamig na katahimikan sa sala. Nakaawang ang bibig ni Jasmine habang palipat-lipat ang tingin sa amin ni Mateo. Ha? Nanay mo. Yung asawa ni Ramon ay nanay mo. Hindi totoo yan? Si Mateo Reyes ay taga Reyes Group? Ako ang susunod na presidente ng Reyes Group. Pero biological son din ako ni Bella. Inampon ako ng lolo ko kaya Reyes ang apelido ko. Pero sila ang tunay kong nga magulang. Ibig sabihin, Jasmine, habang fiancé mo ako, nakikipagtalik ka sa sarili kong ama. Sa malamig na paglalahat ni Mateo ng katotohanan, tila binaksakan ng langit at lupa si Jasmine at napaupo sa sahig. Namutla siya at naktuloy-tuloy ang pagtulo ng kanyang luha. Ang perpektong fiancé na pinahirapan niyang makuha para makaahon sa hirap ay anak pala ang kanyang kalaguyo. At nalaman ito ng fiancé niya sa harap mismong kanyang ama. Tapos na ang buhay ni Jasmine sa lipunan.
Hindi rin makapagsalita si Ramon sa sobrang gulat. Ang kabit niyang si Jasmine ay fiancé pala ng pinagmamalaki niyang anak na si Mateo. At nanginginig siya sa takot na baka maghiganti si Mateo at ang pamilya Reyes. Mateo, anong sinasabi mo? Di ba sabi ng lolo mo na sikreto lang ang relasyon natin? At isa pa, ama mo ako. Nagmamakaawa ang tingin ni Ramon kay Mateo. Pero humakbang ako paharap para putulin ang sinasabi ni Ramon. Ramon, malaki ang pagkakamali mo. Lagi mo akong minamaliit at sinasabing itinakwil ako ng pamilya ko, pero lahat ng yon ay imahinasyon mo lang. Binuksan ko ang isang lumang leather folder sa mesa at inilabas ang ilang dokumento at inilapak sa harap ni Ramon. Nanginginig na tinignan ni Ramon ang nga dokumento. Ano to? Listahan yan ng mga shareholders ng Reyes Holdings. Tignan mong mabuti. Napako ang tingin ni Ramon sa isang linya sa dokumento. Malinaw na nakasulat doon ang pangalan ko at ang porsyento ng shares na hawak ko. 25%? Ang Reyes Holdings ay isa sa pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas. Ang pagmamay-ari ng 25% ng shares bilang individual ay nangangahulugang ako ang pangunahing shareholder na may hawak sa lig ng buong grupo? Ikaw ang major shareholder ng Reyes Holdings? Hindi totoo yan? Galing ka lang sa mahirap na pamilya at pumasok sa kumpanya namin bilang clerk. Nagtrabaho ako bilang clerk dahil gusto ngang tatay ko na matuto ako sa mundo. Gusto kong matuto bilang isang simpleng empleyado nang hindi umaasa sa yaman ng pamilya ko. Nung ikinasal tayo, ayokong masaktan ang pride mo kaya nilimitahan ko ang pakikipag-ugnayan ko sa pamilya ko. Pero kahit kailan, hindi ako itinakwil ng pamilya ko. Nagsimulang mangginig si Ramon. Na-promote ka bilang sales manager dahil nakiusap ako ng lihim kay Kuya Gabriel. Para protektahan ang pride mo bilang asawa, tinulungan ko ang kumpanya mo at nagbigay nga mapabor ng hindi ginagamit ang pangalan ko. At inakala mong sarili mong galing yon at minaliit mo ako bilang isang katulong. Narinig ko ang pagsinghap ni Ramon. Ang posisyon at karangalan na ipinagmamalaki niyang nakuha. Niya sa sariling sikap ay limos lang pala mula sa asawang hinahamak niya. At si Jasmine naman ay halos himatayin nang malaman na ang simpleng may bahay na nasa harap niya ay ang tunay na may-ari ng dambuhalang kumpanya na hindi niya kayang abutin kahit anong gawin niya, hindi maaari. Akmang pupunitin ni Ramon ang mga dokumento. Pero pinigilan siya ni Mateo. Mayroon pa, Ramon. Ngumiti ako ng malamig at inilabas ang huling dokumento. Sabi mo kanina, nakapangalan sa iyo ang bahay na to. Totu sa'yo nakapangalan ang istruktura ng bahay. Pero alam mo ba kung kanino nakapangalan ang lupa? Lalo pang namilipit ang mukha ni Ramon sa tanong ko. Ang lugar na tinatawag niyang kanya ay may tinatagong nakakatakot na sikreto. Sa'yo ngang bahay, pero tignan mo ang titulong lupa. Kaninong pangalan ang nakalagay bilang may-aring malawak na lupang ito sa Forbes Park? Hinablot ni Ramon ang dokumento gamit ang nanginginit na kamay. Malinaw na nakasulat doon ang pangalan ko sa pagkadalaga, Reyes, bilang may-ari. Ang lupa ay nakapangalan sa iyo. Ang lupang ito ay ibinigay sa aking ngang tatay ko bago tayo ikinasal. Akala mo siguro napapatayo mo ang malaking bahay na to gamit ang sarili mong sikap. Pero kaya mo lang yon nagawa dahil hindi mo kailangang bayaran ang lupa. At higit sa kalahati pa ang utang mo sa pagpapatayo ng bahay, di ba? Hindi makapagsalita si Ramon. Dahil ako ang may-ari ng lupa, pwede kong ipagbawal ang paggamit nito. Bilang may-ari, pwede kong hilingin na gibain mo ang bahay at ibalik sa akin ang lupa ng malinis o kaya ay singilin kang renta para sa mga nakalipas na taon. Siyempre, ikaw pa rin ang magbabayad ng loan sa bangko. Magbabayad ng loan para sa bahay na gigibain din? Kalokohan! Milyon-milyon ang gagastusin para gibain to. At may 100,000 pesos pa akong buwanang hulog sa bangko, paano ko mababayaran yon ngayong wala na akong trabaho? Napahawak si Ramon sa ulo niya at napaupo. Ang kanyang nayayabang na pride ay gumuho na parang buhangin. Pero hindi pa dito nagtatapos ang problema.
Ang apoy ng kanilang kataksilan ay hindi lang sumira sa sarili nilang pamilya, kundi kumalat din sa mga taong nasa paligid nila at naging isang malaking sunog na higit sa kanilang inaasahan. Biglang tumuno ng malakas ang smartphone ni Jasmine na nakaupo sa sahig at umiyak. Natakot si Jasmine nang makita ang screen, tatay. Nangingini na sinagot ni Jasmine ang tawag at itinapat sa tenga. Ang narinig mula sa speaker ay galit na sigaw ng kanyang ama. Jasmine, anong ginawa mo? Tatay, anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Tumawag mismo sa akin ang presidenteng kumpanya niyo. Sabi niya nakipagrelasyon ka daw sa sales manager na si Ramon at naging dahilan yon para magalit ang Reyes Holdings. Dahil sa iyo, kinansalang Reyes Group ang lahat ng order nila sa pabrika natin ngayon din. Ang pamilya ni Jasmine ay may maliit na pabrika ngang spare part sa probinsya. Higit sa 80% ngam kita ngam pabrika ay galing sa mga order ngam nga kumpanya sa ilalim nga Reyes Group. Kapag nawala ang order ng Reyes Group, tatalbog ang matseke natin sa susunod na buwan at magsasara tayo. Kailangan kong tanggalin lahat ng empleyado. Di ba ipinagmamalaki mo na pagkakasalan mo si Mateo Reyes ne Reyes Group? Bakit ka nakipagrelasyon sa tatay niya? Pumunta ka sa pamilya Reyes ngayon din at humingi kang tawad. Sa halong galit at desperasyon sa boses ng ama. Puro sorry po, nalang ang nasabi ni Jasmine habang umiyak. Ang kataksilan na ginawa ni Jasmine dahil sa kanyang sariling pagnanasa ay sumira sa buhay ng pamilya ng fiancé niya. At pati na rin sa kabuhayan ng mga inosenteng empleyado sa pabrika ng manya. Bukod dito, nakatanggap din ng mensahe ang smartphone ni Ramon mula sa legal department ng Apex Trading. Nang buksan ni Ramon ang screen gamit ang nangingini na daliri, tumambat sa kanya ang malamig na salita. Dahil sa iskandalong ito, agad na kinansela ng Reyes Holdings ang business partnership nila sa ating kumpanya. Ang tinatayang pakalugingang kumpanya ay aabot sa bilyon-bilyong piso. Pinaaralan ng kumpanya ang pagsasampangang kaso laban sa iyo para bayaran ang pinsalang ito. Bilyon-bilyon na danyos? Nawalan kulay ang mamata ni Ramon. Natanggal sa trabaho. May utang sa bahay. At ngayon ay may bilyon-bilyong pisong danyos mula sa kumpanya. Bilang isang dating empleyado na nawalan ang trabaho, imposible niyang mabayaran ang ganitong halaga. Bella, parang awa mo na, tulungan mo ako. Itinapon na ni Ramon ang lahat ng kanyang pride at lumuhod sa harap ko, kumapit sa laylayan ng palda ko. Ako ang may kasalanan. Tama ka. Lumaki ang ulo ko. Hindi ko na muling kikitain si Jasmine. Hindi na rin tayo maghihiwalay. Mamahalin kita habang buhay. Kaya pakiusap, kausapin mo ang kuya mong si Gabriel na huwag ituloy ang pagkansela ng partnership sa Apex Trading. Kung hindi, mapipilitan akong mag-file ng bankruptcy. Ang mukha ni Ramon, na punong luha at sipon, ay wala na ang bakas ng lalaking dating humahama sa akin. Pero kahit nakakaawa ang itsura niya, wala ni katiting na awa ang naramdaman ko. Sa sandaling iyon, tahimik ngunit mabigat na tumuno ang doorbell. Mukhang may dumating para maghatid ng panibagong hatol sa gulong ito. Ako na ang magbubukas. Tahimik na pumunta si Mateo sa pinto. Malamig kong inalis ang kamay ni Ramon na nakakapit pa rin sa palda ko habang nakaluhod. Wala nang lakas si Ramon para magalit, nakatingin na lang siya sa pinto nang may takot. Ang pumasok mula sa pinto ay isang babaeng may edad na nakasuot ng eleganteng gray na suit at may matalinong aura. Malamig ang kanyang nga mata at may bit-bit siyang makapal na leather bag. Sa likod niya ay may ilang batang assistant na may dalang makahon. Magandang umaga po, Ma'am Bella. Dumating po ako ayon sa usapan. Magalang na yumuko ang babae sa akin at agad na tinignan ang buong sala. Huminto ang tingin niya kay Ramon na nakalugmo sa sahig at kay Jasmine na umiyak sa tabing sofa. Ipakikilala ko sa inyo. Ito si Atty. Santos, ang aking abogado, sabi ko. Lumapit si Atty. Santos kay Ramon at nagabot NG calling card. Ako po si Atty. Santos, ang abogado NG Pamilya Reyes. Mr. Cruz at Miss Jasmine. Ngayon ko lang kayo nakaharap.
pero kilalang-kilala ko na kayo. Inilabas ni Attorney Santos ang isang tablet at isang makapal na folder mula sa kanyang bag at inilapa sa mesa. Malinaw na nakasulat sa harap ng folder ang investigation report. Sino ka? Abogado ka ni Bella? Kailan pa? Tanong ni Ramon sa tuyot na boses. Tinignan ko si Ramon at ngumiti ng malamig. Mula noong simulan mo ang pambababay mo, ilang buwan na ang nakakaraan, Ramon. Nung nagsimula kang magdahilan na may overtime o golf kapag weekend at biglang naging malamig ang pakikitungo mo sa akin, nahulaan ko na ang lahat. Habang minamaliit mo ako bilang walang kwentang may bahay at nagiging kampante ka, nakipagtulungan ako kay Attorney Santos para ihanda ang lahat. Binuksan ni Attorney Santos ang folder at inilatak ang ilang dokumento sa harap ni Ramon. Narito ang mga detalye ng mga petsa, oras, at bayat sa mga motel, resort, at mamahaling restoran na pinuntahan ninyong dalawa sa nakalipas na 6 na buwan. Kumpleto rin ang malitrato mula sa private investigator na nagpapakita ng pagpasok at paglabas niyo sa mahotel habang magkahawa kamay, wala kayong lusot. Napasigaw ulit si Jasmine at nagtakip ng mukha nang makita ang litrato. Nanginginig ang boses ni Ramon. Oh, ano ngayon? Ang alimony para sa pambababae ay mga 2 o 3 milyong piso lang naman. Kaya kong bayaran yon mula sa ipon ko. Hindi pa rin naiintindihan ni Ramon ang bigat ng sitwasyon. Akala niya ay ganun lang kadali ang kabayaran sa pambababae. Pero ang sumunod na sinabi ni Attorney Santos ay sapat para ihulog si Ramon sa impyerno. Hindi po, Mr. Cruz. Ang problema niyo ay hindi lang simpleng kasong sibil ng pambababay. May isa pang mas mabigat na dokumento dito. Kinalaw ni Attorney Santos ang tablet at ipinakita kay Ramon. Nakalista doon ang mga kopya ng expense report mula sa Apex Trading. Ito ang mga resibo ng mga mamahaling hotel at dinner na ginamit niyo sa pakikipag-date at pagbabakasyon kasama si Jasmine. Lahat ng ito ay idineklara niyo bilang business expenses ng kumpanya at binayaran kayong buo. Tuluyan nang namutla si Ramon. Ano? Meeting yon sa mga kliyente. Kasama ko si Jasmine bilang subordinate. Tapos na ang investigasyon ng internal audit ng Apex Trading based sa mga ebidensyang ibinigay namin. Sa maaraw na idineklara niyong may meeting kayo sa kliyente, napatunayan ng mga kliyenteng iyon ay nasa ibang bansa o may ibang ka-meeting. Malinaw na ito ay qualified theft o estafa. Napatunganga si Ramon sa malamig na revelasyon ni Attorney Santos. Bukod sa pagkatanggal sa trabaho, ang Apex Trading ay magsasampang ng kasong kriminal na estafa laban sa inyo at sisingilin kayo na ibalik ang lahat ng ninakaw niyong pera. Miss Jasmine, napatunayan din na nakinabang ka sa perang ito habang alam mong galing ito sa nakaw bilang kasabwat. Hindi totoo. Wala akong alam. Sabi ni Ramon, sagot daw ng kumpanya kaya walang problema. Sigaw ni Jasmine para ipagtanggol ang sarili. Pero walang awa si Attorney Santos. Ang katotohanan ng alam mong sagot ng kumpanya ay patunay na alam mong pera ng kumpanya ang ginagamit. Mahihirapan kang iwasan ang kasong kasabwat. Mula sa pasyonal na pagtataksil, naging kasong kriminal na sisira sa kanilang buhay sa lipunan. Sa pagdating ni Attorney Santos, ang timbangan ay mabilis na pumanik sa legal na pagkatalo ni Ramon na hindi tumatanggap ng anumang palusot. Narinig ko ang pagsinghap ni Ramon. Estafa, kriminal na kaso. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang maasalitang ito sa kanyang isipan. Pumipintik ang ugat sa kanyang noo at mabilis ang kanyang pahinga. Akala niya ay simpleng gulo lang ito ng mag-asawa. Pero ngayon, nasa harap niya ang malamig na katotohanan na pwede siyang makulong bilang kriminal. Hindi totoo yan. Pananakot lang yan. Gusto rin ng kumpanya na ayusin ito ng tahimik. Kapag nalaman ng publiko, masisira din ang imahe ng kumpanya. Sigaw ni Ramon para kumbinsihin ang sarili, pero malamig na sumagot si Attorney Santos. Galit na ang management ng Apex Trading dahil sa ginawa niyo sa Reyes Holdings. Para sa kanila,
Ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa isang empleyadong tulad mo ang pinakamagandang paraan para ipakita ang kanilang sinseridad sa Reyes Group. Walang dahilan ang kumpanya para paktakpan ka. Ang malamig na salita ni Atty. Santos ang dumurog sa huling pag-asa ni Ramon. Bella, parang awa mo na. Ako ang may kasalanan. Tuluyan nang itinapon ni Ramon ang kanyang pride at inihampas ang nusa sahig. Ang luha at pawis niya ay kumalat sa malamig na sahig. May pinagsamahan naman tayo sa loop nga. 28 taon di ba? Naging pamilya tayo nang ikasal tayo. Huwag naman sanang umabot sa pulis. Kapag nakaroon akong record, tapos na ako. Pinagsamahan? Bulong ko sa mababa at malamig na boses. Nasaan ang pinagsamahan na yan nung tinatrato mo ako na parang luyos na katulong? Noong ginagamit mo ang perang galing sa pamilya ko para sa pakikipagdate mo kay Yasmin na parang tubig. Naisip mo ba kahit minsan ang pamilya natin? Natukso lang ako. Kasalanan lahat to ni Jasmine. Siya ang umakit sa akin. Dinuro ni Ramon si Jasmine para isisi dito ang lahat. Anong sinasabi mo? Ikaw na walang hiyang panot. Sigaw ni Jasmine sa boses na hindi mo aakalaing sa kanya at tumayo. Namumula ang mukha niya sa galit at takot. Wala na ang bakas ng cute na junior employee. Ikaw ang may kasalanan. Ipinagmamalaki mo araw-araw na sales manager kakaya-kaya mong gamitin ang pondo ng kumpanya kahit anong gusto mo. Sabi mo lahat ng hotel at dinner ay libre mo. Naniwala lang ako at sumama sayo. Panot ka na nga at amoy luma. Nagmamayabang ka pa dahil nakakuha kang batang tulad ko. Tapos ngayon isisisi mo sa akin. Tinanggap mo rin naman ang mabeg at relo na regalo ko diba? Lahat yon binili ko gamit ang pondo ng kumpanya na inayos ko ng palihim. Kasabwat ka rin. Wala akong alam doon. Basta mo na lang binigay sa akin yon. Huwag mong ipasa sa akin ang sisi. Magnanakaw. Ang sala na dati ay puno ngang matatamis na salita ngang makalaguyo ay naging lugar ng bangayan at sumbatan. Para protektahan ang sarili, nagmumurahan sila at nagsasakitan. Pinapanood namin Nina Mateo at Atty. Santos ang nakakawang eksena ng may malamig na mata. Sa sandaling iyon, muling tumuno ng malakas ang smartphone ni Ramon. Takot na tinignan ni Ramon ang screen at nakita ang pangalan ng kanyang ina, ang aking dating biyenan na si Tita Loring. Natatarantang sinagot ni Ramon ang tawa at nilagay sa speaker. Ma, tulungan mo ako, si Bella. Ramon, anong ginawa mo? Ang narinig mula sa speaker ay ang histrikal na sigaw ni Tita Loring. Hindi tumitigil ang tawag ng kamag-anak. Nakalatag sa internet ang litrato mo kasama ang isang batang babae sa hotel. Tumawag din ang asawa nga taga-Apex Trading at sinabing natanggal ka na daw. Ano ba to? Ma, si Bella ang may pakanang lahat ng to. Sabi na nga ba? Yang si Bella. Ang babaeng yan na walang silbi ang nagpahamak sa anak ko. Gayang dati, ipinakita ni Tita Loring ang kanyang put sa akin sa telepono. Mula noong ikasal kami, minamalit ako ni Tita Loring bilang isang simpleng babae mula sa probinsya at madalas akong pag-initan. Malaki ang impluensya ngang nanay niya kaya naging parang katulong ang trato sa akin ni Ramon. Bella, nandiyan ka diba? Anong ginawa mo sa anak ko? Burahin mo agad ang litratong yon. Kapag nasira ang career ni Ramon, hindi kita mapapatawad, lumalabas talaga ang tunay na kulay nga mga walang pinaaralan. Hindi alam ni Tita Loring na anak ako ngang pamilya Reyes. Dahil nagsinungaling si Ramon na itinakwil akong pamilya ko, naniwala si Tita Loring na isa lang akong mahirap na babae na walang matatakbuhan. Tahimik akong nagsalita sa smartphone. Tita Loring, walang pinaaralan. Tama po kayo. Kaya po asahan niyo na makakatanggap kayo ng opisyal na komunikasyon mula sa pamilya ko ang Reyes Holdings sa lalong madaling panahon. Abangan niyo po. Ha? Reyes? Anong sinasabi ng babaeng to? Nalilitong tanong ni Tita Loring. Sa sandaling iyon, humakbang si Atty. Santos at nagsalita ng seryoso. Mrs. Loring Cruz. Ako po ang abogado ni Miss Bella Reyes. Kung walang kakayahang magbayad si Ramon para sa danyo sa estafa at pambababae,
Sisimulan namin ang proseso para kunin ang mga ari-arian niyo o ang bahay niyo bilang tsogwarantor. Ihanda niyo na po ang sarili niyo. Ha? Kunin ang bahay? Anong sinasabi niyo? Naiwang sumisigaw si Tita Loring nang ibaba ni Attorney Santos ang tawag. Napatanto ni Ramon na itinawil na siya ng lipunan ay kang kanyang pamilya at nangini siya sa takot. Ngunit sa sandaling akala nila ay nasa rurok na silang takot, may mas matinding katotohanan pa ang naghihintay sa kanila. Nang ibalik ni Attorney Santos ang smartphone sa bag, muling bumalot ang mabigat na katahimikan sa sala. Nakanganga si Ramon habang nakatiti sa sahig. Nangingini naman si Jasmine habang nakaupo at yakap ang mga tuhod. Akala nila ay tapos na ang bagyo, pero dito pa lang magsisimula ang tunay na impyerno. Hindi pa nila alam na ang bangungot na ito ay hindi lang basta aksidenteng pagkakahuli sa pambababay. Mr. Cruz. Miss Yasmin, mukhang akala niyo ay napakatalino at napakaswerte niyo sa mga ginagawa niyo. Nagsimulang magsalita si Attorney Santos sa kalmado ngunit seryosong boses, parang guro na nagtuturo. Pero lahat ng bagay ay may hangganan. Miss Jasmine, pag-usapan natin kung paano ka nakapasok sa Apex Trading at napunta sa departamento ni Ramon. Inangat ni Jasmine ang kanyang mukha, halatang kinakabahan. Ang pabrika ng pamilya mo ay nalulugi na ilang taon na ang nakakaraan. Kaya naisip ng tatay mo na akitin mo si Ramon, ang sales manager ng Apex Trading, para masiguro ang mga order niyo. Ibig sabihin, Jasmine, sinadya mong lumapit kay Ramon base sa utos ng tatay mo. Hindi. Gusto ko lang talaga si Ramon. Huwag ka ng magsinungaling. Sa na-recover na call logs at messages sa smartphone mo, nakarecord ang mga usapan niyong tatay mo kung paano mo aakitin si Ramon at gagawing wallet. Ang kontrolin si Ramon para mapanatili ang mag-order mula sa Apex Trading ang tunay mong misyon. Tinignan ni Ramon si Jasmine na may halong pagtataka at galit. Jasmine, yung sinabi mong mahal mo ako, kasinungalingan lang lahat yon? Ginamit mo lang ako para parahan at para sa negosyo niyo? Ang ingay mo? Malamang. Sino bang magmamahal sa isang panot na tulad mo? Kung hindi para sa kumpanya ni tatay. Hindi ko matitis ang amoy luma mo. Sigaw ni Jasmine na parang wala ng pakialam. Pero hindi pa tapos si Attorney Santos. At ikaw naman, Ramon. Habang niloloko mo si Bella, lumapit ka rin kay Mateo na tagapagmana ng Reyes Group. Plano mong gamitin hindi lang ang Apex Trading kundi pati na rin ang Reyes Group mismo para yumaman. Napakagandang plano. Pero may nakalimutan kang isang importanteng bagay. Tumingin si Attorney Santos kay Mateo na nasa tabi niya. Inilabas ni Mateo ang kanyang smartphone at ngumiti ng malamig. Jasmine, akala mo ba talaga na ang pakikita natin ay tadhana lang? Napasinghap si Jasmine sa sinabi ni Mateo. Matagal ko nang alam na may mga babaeng tulad mo na umaaligid sa Reyes Group. Sinabi sa akin ng tito ko, si Gabriel Reyes na presidente ng Reyes Holdings, na may kahina-hinalang paggamit ng pondo sa Apex Trading at may babaeng empleyado sa likod nito. Kaya sinadya kong lumapit sa'yo at magpanggap na boyfriend mo? Ha? Hindi. Hindi totoo yan. Nung nalaman mong ako si Mateo Reyes at nagbago ang tingin mo at inakit mo ako, ayon lahat yon sa plano. Hinayaan kitang gawin ang gusto mo habang naghihintay akong tamang tiempo para makakuha ng matibay na ebidensya. Alam din ni nanay ang lahat ng ito. Nawalan ng masabi si Jasmine at nanigas. Ang fiancé na akala niya ay kontrolado niya ay isa palang mangangaso na naghihintay na mahulog siya sa bitak mula pa sa simula. Nanginginig din ang panga ni Ramon sa gulat. Kung ganon, Bella. Kaya ka na sa hotel lounge kahapon ay dahil. Oh. Sinabi sa akin ni Mateo na makikita kayo ni Jasmine sa hotel na yon. Tahimik pero siguradong sagot ko. Gusto kong marinig mismo sa bibig mo ang pangiinsulto mo sa akin bilang walang kwentang babae. At ang pagmamalaki mo kay Jasmine bilang perpektong partner. Gusto kong makitang sarili kong nga mata. Habang sinasaktan mo ako ng lubusan, tahimik kong pinapanot kung paano kayo nahuhulog sa sarili niyong bitag. Napagtanto ni na Ramon at Jasmine na ang kanilang huwat na kaligayahan ay nasa loop ng isang malaking sapot ng gagamba mula pa sa simula. Ang matamis na pulot na kanilang ninanamnam,
ay lason pala napapatay sa kanila sa lipunan at sa batas. Nabunyak na ang lahat ng katotohanan at napuno na nakakatakot na kawalan ng pag-asa ang sala. Ngunit dito magsisimula ang huling yugto ng kanilang pagbagsak sa impyerno. Mateo, paano mo nagawang bitagin ang sarili mong ama? Wala kang utang na loob. Tumayo si Ramon at akmang kwekwelyuhan si Mateo sa galit. Pero hindi niya inabot si Mateo at nadapa siya sa sarili niyang paa. Tumama ang katawan niya sa mesa. Magulo ang buhok niya, namumula ang mga mata sa luha at galit, at wala na sa katinuan. Sinabi ko na sayong huwa kang umarteng tatay ko. Hindi kriminal ang ama ko. Sa loob ng 26 na taon, may nagawa ka bang kahit isang bagay bilang ama para sa akin? Sa bahay, tinatrato mong katulong ang nanay ko. Sa labas, nambababay ka at nananakaw ka sa kumpanya. Ang makaroon ng amang tulad mo ang pinakamalaking dungis sa buhay ko. Ang masalita ni Mateo ay kasing lamig ng yelo at tumara sa dibdib ni Ramon. Tumahimik ka, nakakapagsalita ka lang ganyan dahil protektado ka na Panggalang Reyes. Dugo ko ang nananalaytay sa'yo tapos gaganyanin mo ako. Bumaling si Ramon kay Jasmine na umiyak sa tabi at inalok ito ng malakas. Jasmine, sabihin mo rin kay Mateo. Sabihin mong naglaro lang tayo saglit. Sabihin mong ikaw ang umakit sa akin. Sabihin mo yon? Baka sakaling malitas ka. Huwag mo akong hawakan. Walang hiya ka. Sumigaw si Jasmine at sinampal ng malakas si Ramon sa mukha. Umaling-awngaw ang malakas na sampal sa sala. Napahawak si Ramon sa pisngi at tulalang tumingin kay Jasmine. Kasalanan mo to. Dahil lagi mo akong dinadala sa mga mamahaling hotel at dinner. Napilitan akong sumama sa iyo para sa kumpanya ni tatay. Hindi ko alam na ninanakaw mo pala ang pondo ng kumpanya. Siya ang may gawang lahat ng to. Attorney Santos, maniwala kayo sa akin. Lumuhod si Jasmine sa harap ni Attorney Santos at nagmakaawa habang makadikit ang mga palad. Pero malamig na inabot ni Attorney Santos ang isang dokumento. Miss Jasmine, sayang lang ang oras at pagod mo sa mga palusot. Sa mga mensaheng ipinadala mo kay Ramon, may ganito. May budget pa ba tayo sa expenses ngayong buwan? Kung meron pa, ipabook mo na yung mamahaling resort sa pangalan ng kumpanya. Ayusin mo ha. Ito ay patunay na alam mo ang irregularidad sa paggamit ng pondo at ikaw pa ang nagutos. Napahinto sa pahinga si Jasmine. Ang nga mensaheng akala niya ay simpleng paglalambing ay naging matibay na ebidensya laban sa kanya sa korte. Dahil napatunayan ang sabuatan, may obligasyon ka ring bayaran ang danyos sa Apex Trading at ang alimony kay Bella kasama ni Ramon. Wala kang takas? Sa hatol ni Atty. Santos, paulit-ulit na bumulong si Jasmine ng hindi totu habang nakalugmok sa sahig na parang nawalan ng kaluluwa. Sa sandaling iyon, muling tumuno ng malakas ang smartphone ni Ramon sa mesa. Galing ito sa legal department ng Apex Trading. Natatarantang sinagot ni Ramon ang tawag at narinig ang malamig na boses ng abogado ng kumpanya. Mr. Cruz, lumabas na ang inisyal na kwento ng ninakaw niyo. Sa nakalipas na 2 taon pa lang, umabot na ito sa 24 milyon pesos. Kung hindi niyo may papakita ang intensyong bayaran itong buo sa bank account ng kumpanya bago mag-alas 10 ng umaga bukas, formal kaming magsasampa ng kasong estafa sa pulisya. 24 milyon? Bayaran ng buo? Wala akong ganoong kalaking pera. Wala kaming pakialam kung may pra kayo o wala. Kung hindi kayo magpapakita ng intensyong magbayad, itutuloy namin ang proseso. Binabaan siya ng telepono. 24 milyon. Bukas agad. Tulalang bumulong si Ramon, tapos biglang tinuro si Jasmine ng may galit. Jasmine, tawagan mo ang tatay mo. Dahil sa pabrika niyo kaya ako nagkakaganito? 24 million. Kayong pamilya ang magbayad niyan. Kung hindi, makukulong talaga ako. Anong sinasabi mo? Bangkarote na ang kumpanya ni tatay dahil kinansalang Race Group ang transaksyon. Kami ang nangangailangan ng pera ngayon. Wala akong pakialam sa utang mo.
Sigaw ni Jasmine na parang bali sabay hagis ng smartphone sa sahig. Naging magulo ang sala. Ang madating naglalambingan na makalaguyo ay para ng mga mababangis na hayop na nagpapatayan para mabuhay. Pinapanood ko ang impyernong tanawin na ito gamit ang malamig na mata. Wala akong naramdaman. Naisip ko lang na bagay sa kanila ang salitang karma. Pero hindi pa rin matanggap ni Ramon ang realidad. Tinitigan niya ako ngang may halong kabaliwan at sumigaw habang nakangiti ng tabingi. Bella, mukhang tuwang-tuwa ka na naisahan mo ako, pero hindi pa tapos ang lahat. May huling alas pa ako. Hindi mo naman siguro nakalimutan yon, di ba? Sa huling alas na sinabi ni Ramon, lihim akong napangiti. Alam ko na kung anong sasabihin niya. Huling alas? Ano yon? Kalmado kong tanong sabay higop ng malamig na tsaa. Tumayo si Ramon na may ngiting parang galing sa impyerno. Bella, kahit gaano kapakayabang na major shareholder, ka o ano man. Mayroon tayong 28 taong pinagsamahan bilang mag-asawa. Sa batas ng Pilipinas, ang maari-arian na naipundar habang kasal ay paghahatian ng mag-asawa. Conjugal property yon. Hinampas ni Ramon ang mesa at sumigaw na parang nanalo. Yung nga dividends mula sa stocks na ibinigay sa iyong pamilya mo. Pati na rin ang pagtaas ng halaga ng mga real estate. Yung nga kinita sa loob ng 28 taon ay dahil sa pagtutulungan nating mag-asawa. Hindi ko alam kung ilang bilyon ang personal assets mo. Pero ang kalahati niyan, hindi, kahit ilang daang milyon man lang ay mapupunta sa akin. Yung 24 milyon na utang? Kayang-kaya kong bayaran yon sa isang iglap gamit ang makukuha ko sa iyo. Namumula ang mata ni Ramon habang sumisiga. Kahit si Jasmine ay tila nabuhayan ng loop ng marinig ang sinabi ni Ramon. Kung makakakuha si Ramon ng daan-daang milyon mula sa akin, baka mabayaran din ang utang niya. Ngunit ang mababaw na imahinasyon ni Ramon ay agad na binasa ng tahimik at malamig na buntong hininga ni Attorney Santos. Mr. Cruz, siguro kailangan niyong bumalik sa elementarya. Masyadong mababaw ang kaalaman niyo sa batas. Nahihilo ako bilang abogado. Ano? Abogado ka tapos hindi mo alam ang basic ng conjugal property? Alam ko kaya ko sinasabi to. Naglabas ulit ng bagong dokumento si Attorney Santos at inilapak sa mesa. Ayon sa batas, ang mga ari-arian na naipundar ngang mag-asawa habang sila ay kasal ay talagang conjugal property. Ngunit ang mga ari-arian na nakuha bago ikasal, o mga ari-arian na minana o ibinigay bilang regalo, donation, mula sa pamilya kahit habang kasal, ay tinuturing na exclusive property. Ito ay mga ari-arian na walang kinalaman ang asawa, kaya hindi ito kasama sa hahatiin. Ha? Teka lang. Nanigas ang ngiti ni Ramon. Ang shares ng Reyes Holdings at ang lupang ito na pagmamayari ni Bella ay lahat galing sa donation ng kanyang pamilya bago at habang kasal kayo. Ibig sabihin, wala kang ambeg dito kahit piso. Kahit anong ngawa mo. Walang mapupunta sa iyo mula sa personal na yaman ni Bella. Hindi maari. Paano yung bahay? Na hinuhulugan ko buwan-buwan. Nakapangalan sa akin to. Conjugal to. Yung halaga ng istruktura ng bahay ay pwedeng ituring na conjugal. Pero gaya ng sinabi ko kanina, ang lupa ay exclusive property ni Bella. Kung hahayaan mong nakatayo ang bahay sa lupa, kailangan mong magbayad ng malaking renta kay Bella. At kung hihilingin niyang ibalik ang lupa, kailangan mong gibayin ang bahay gamit ang sarili mong pera at ibalik ito ng malinis. Ang halaga ng bahay ay mawisawala dahil sa gastos sa pagpapagiba at sa natitirang loan sa bangko. Napatunga nga si Ramon sa lohikal na paliwanag ni Attorney Santos at nawalan ng masabi. Walang matitira sa conjugal property, kundi malaking utang lang. At tinignan ko si Ramon ng may malamig na mata at ibinigay ang huli at pinakamalaking katotohanan. Hindi lang yon, Ramon. Nakalimutan mo na ba talaga ang kasunduan niyo ng tatay ko 28 taon na ang nakakaraan? Kasunduan? 28 taon na yon? Paano ko maalala? Hindi mo kailangang alalahanin. Nakasulat yon.
Inilabas ko mula sa aking bag ang isang kupas pero mayos na nakatagong notarized document. Nung ikakasal tayo, naalala ang tatay ko na baka lokohin ako nga isang mayabang na lalaking tulad mo balang araw. Kaya bilang kondisyon sa kasal, pinapirma ka niya sa isang kasunduan. Naalala mo na ba? Kung sakaling magiwalay tayo dahil sa pambababay o pananakit ni Ramon, isusuko ni Ramon ang lahat ng karapatan sa conjugal property at magbabayad siya agad ng 40 million pesos sa pamilya Reyes bilang penalty. Naramdaman kong namuti ang paningin ni Ramon. 28 taon na ang nakakaraan. Bata pa si Ramon at umasa sa yaman na pamilya Reyes. Gustong-gusto niyang pagkasalan ako kaya basta na lang siya pumirma sa dokumentong ibinigay na tatay ko nang hindi binabasa ng maayos. Hindi niya inakala na pakalipas ng 28 taon. Ang kasunduang iyon ang puputol sa lig niya dahil sa pambababay niya. Ang notarized document na ito ay may bisa sa korte. Tahimik pero malamig na ibinaba ni Attorney Santos ang hatol. Mr. N. Cruz, wala kang makukuhang kahit piso. Sa halip, kailangan mong bayaran ang alimony kay Bella. Ang 24 milyon pesos na ninakaw mo sa Apex Trading. At ang 40 milyon pesos na penalty base sa kasunduang ito. Ikaw ang sasagot sa lahat ng yan. Napasinghap si Ramon. Ang conjugal property na akala niya ay huling pag-asa niya ay isa palang bita na lalong maglulubok sa kanya sa imperno. 40 milyon? Hindi ko kayang bayaran yan. Sigaw ni Ramon habang umiiling na parang bali. Wala na akong trabaho, walang separation pay. Magfa-file ako ng bankruptcy. Magfa-file ako ng bankruptcy para wala kayong makuha kahit piso sa akin. Panalo ko to. Tumawa si Ramon na parang desperado. Ang pek-file ng bankruptcy para burahin ang lahat ng utang ang huli niyang naisip na paraan. Ngunit ang mababaw na planong iyon ay agad na dinuro ng malamig na salita ni Attorney Santos. Mr. Cruz, hanggang saan ba ang kakulangan mo sa kaalaman? Hindi porke nag-file ka ng bankruptcy ay mabubura na ang lahat ng utang mo. May mga utang na hindi pwedeng burahin ayon sa batas. Ang madanyos na resulta ngang panloloko o masamang intensyon, tulad ng ninakaw mong pera sa kumpanya at alimony dahil sa pambababae, ay hindi kasama sa bankruptcy. Ibig sabihin kahit mag-file ka ng bankruptcy, hindi mo matatakasan ang milyon-milyong utang na ito habang buhay. Mula ngayon, magtatrabaho ka na lang bilang construction worker o kung anuman at kakaltasin sa maliit mong sweldo ang pambayad sa utang buwan-buwan hanggang mamatay ka. Sa malamig na paglalahat ni Attorney Santos ng realidad, para na lang isdang naubusan ng tubig si Ramon na bumubuka ang bibig pero walang lumalabas na boses. Habang buhay siyang mababawon sa utang. Ang kinabukasan ng lalaking dating mayabang na sales manager ay tuluyan ng naksara. Sa kabilang banda, lugmok din si Jasmine sa kawalan ng pag-asa. Tahimik siyang nilapitan ni Mateo at ipinakita ang smartphone na parang huling hatol. Jasmine, yung pabrikang pamilya mo? Dahil sa pagbawing bangko sa mga pautang at pagkansela ng mga kliyente, magsisimula na ang prosesong bankruptcy. Hindi ka na matutulungan ng tatay mo. Sa katunayan, dahil sa pakikipagsabwatan mo kay Ramon sa pagnanakaw ng pondo nga Apex Trading, damay din ang kumpanya ng tatay mo sa pananagutan. Galit na galit sa iyo ang tatay mo? Hindi. Hindi totoo yan. Tatay, yung pabrika. Tinakpan ni Jasmine ang kanyang mukha at humagulgol sa sahig. Ang pangarap ngang isang 24 anyos na babae na makapag-asawaing mayaman at mabuhay ng marangya ay naglaho sa isang iglap dahil sa kanyang kayabangan at pambababae na nagresulta sa pagkasira nga sarili niyang pamilya. Nang wala nang magawa ang dalawa kundi ang umiyak, tahimik kong inilapag sa gitna ng mesa ang isang papel. Ito ang papeles para sa legal na paghihiwalay na may pirma ko na. Ramon, pirmahan mo na to ngayon din, wala na tayong dapat pag-usapan. Kumuha ako ng ballpen mula sa bag at inilapag sa harap ni Ramon. Tinitigan ni Ramon ang papeles at ang ballpen ng may nanlalaking mata. Ang pagpirma sa papel na ito ay nangangahulugang tapos na ang 28 taon naming relasyon. Ibig sabihin din nito ay tuluyan na siyang mawawalan ng proteksyon mula sa Reyes Holdings. Bella, parang awa mo na. Isang pagkakataon pa.
Patawarin mo ako. Mula ngayon kahit maging alipin mo ako, gagawin ko. Huwag lang tayong magiwalay. Umiyak at punong sipon ang mukha ni Ramon habang nakaluhot sa harap ko at nagmamakaawa. Wala na ang bakas ng lalaking dating tumatrato sa akin na parang walang kwentang katulong. Pagkakataon? Anong pagkakataon ang ibibigay ko sa lalaking tinawag akong luyos na matanda at ipinagmamalaki na mas magaling sa kama si Jasmine? Pilit kong ipinahawak kay Ramon ang ballpen. Hindi ba masakit sa kaloban ko? Hindi. Ang puso ko ay naging yelo na noong makita kitang kayakap si Jasmine at pinagtatawanan ako. Damhin mo ang salitang karma. Nanginginig na pinirmahan ni Ramon ang papeles. Sa sandaling may lagay niya ang kanyang pirma, ang 28 taong baluktot na pagsasama namin ay tuluyan ng nagtapos. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang aking pahihiganti. Ang susunod na pangyayari ang lalong maglulubog sa kanila sa kawalan ng pag-asa. Napirmahan ko na, Bella. Masaya ka na ba? Nangingini ang kamay ni Ramon nang mabitawan ang ballpen at gumulong ito sa sahig. Dun ay malinaw na nakasulat ang kanyang pirma. Ito ang sandali na tuluyan na siyang naalis sa ilalim ng payong ng Reyes Holdings. Tahimik kong kinuha ang papeles at iniabot kay Atty. Santos. Salamat po, Atty. Santos. Pakasikaso na po ang pag-file nito. Sa araw na ito, legal na tayong hiwalay. Ngumiti si Atty. Santos at inilagay ang dokumento sa bag. Ngayon, Mr. Cruz at Miss Yasmin, malamig kong tinignan ang dating asawa ko at ang kabit niya na nakalugmok sa sahig. Dahil pirmado na ang papeles, wala na kayong karapatang manatili sa bahay na to kahit isang segundo. Lumayas na kayo ngayon din. Lumayas? Saan ako pupunta? Bahay ko to na hinuhulugan ko pa. Hindi. Gaya ng sinabi ko kanina, ako ang may-aring lupa. Tapos na ang proseso para paalisin kayo bilang illegal occupants at ipagiba ang bahay. Sa susunod na Lunes, magsisimula na ang demolisyon na bahay na to. Ang lahat ng gamit niyo na maiwan ay itatapon bilang basura. Kaya kung may kailangan kayo, dalhin niyo na ngayon din at umalis kayo dala lang ang suot niyo. Namilipit ang muka ni Ramon sa desperasyon abang tinitingnan ang paligidan sala. Ang magarang bahay na ipinagmamalaki niyang pinahirapan, niya ay nagmukhang malaking kulungan na tumatanggi sa kanya. Mateo, tulungan mo ako. Kausapin mo ang nanay mo. Kahit isang beses lang, patawarin niyo ako. Kumapit si Ramon kay Mateo bilang huling pag-asa. Pero malamig na tinabi ni Mateo ang kamay niya at tinignan siya na parang basura. Huwag mong banggitin ang pangalan ko. Nung niloko mo at minalit ang nanay ko, at pinatulan ang fiancé ko, tapos na ang buhay mo. Ikaw ang gumawa ng gulo, ikaw ang maglinis. Sa sinabi ni Mateo, tuluyan nang nawalan ng pag-asa si Ramon. Sige na, lumayas na kayong dalawa. Binuksan ko ng malaki ang pinto. Pumasok ang maliwanag na sikat na araw ng umaga sa sala. Ang liwanag ay tumama kina Ramon at Jasmine na nanginginig sa takot. Tinatapan nila ang kanilang mga mukha na punong luha at dumi habang paikaikang nalakat palabas ng pinto. Wala na silang lakas para mag-impake. Kaya pinalaya sila dala lang ang suot nila. Sa paglabas nilang pinto, naghihintay sa kanila ang mas matinding impyerno. Ay, sila yon. Grabe, totoo pala yung nasa litrato na nagnakaw sila sa kumpanya at nagloloko. Maraming kapitbahay ang nag-aabang sa labas ng bahay at tinitignan silang dalawa ng may panghuhusga. Ang litratong pinost ko kagabi sa Facebook ay mabilis na kumalat sa aming komunidad at sa internet. Alam ng lahat na natanggal si Ramon sa trabaho, may kasong estafa, at bangkarote ang pamilya ni Jasmine. Ramon, nakakahiya. Pinagtitinginan tayo. Histrikal na sigaw ni Jasmine habang tinatapan ang mukha at akmang tatakbo. Hinila siya pabalik ni Ramon ng marahas. Huwag kang tumakas. Kasalanan mo to. Ang pamilya mo ang nagpahama sa akin. Bitawan mo ako. Mangnanakaw na panot. Mamatay ka na sana. Nagaway sila sa harap ng mga kapitbahay.
Nagsasabunutan at nakmumurahan habang kaawa-awang naglalakad palayo. Ang 2 taong dating nagmamalaki na sila ay perpektong makapareha ay bumagsak sa pinakamababang antas ng lipunan. Habang pinapanot silang palayo, tumayo si Attorney Santos sa tabi ko at yumuko. Tumawa ang Apex Trading. Natanggap na daw ang piskalya ang formal na reklamong estafa laban kay Ramon. Ang proseso ang pagsamsam sa bahay ni Tita Loring ay maayos ding umuusad. Matatanggap na rin ni Jasmine ang demand letter para sa danyos sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po, Attorney Santos. Napakahusay ngang ginawa niyo. Huminga ako ng malalim at ninamnam ang sariwang hangin ng umaga. Naramdaman kong nawala na ang lahat ng kadena na gumapos sa akin sa loob ng 28 taon. Ma, ang galing mo. Malambing akong niyakap ni Mateo. Sa init ng kanyang yakap, dahan-dahang tumulo ang nga luhang kanina ko pa pinipigilan. Pero hindi ito luhang kalungkutan, kundi mainit na luhang pag-asa para sa bagong kinabukasan. Ang magulong paghihiganti ay naktapos sa isang perpektong tagumpay. At sa harap namin ni Mateo ay naghihintay ang isang mainit at mapayapang katapusan. Ilang buwan na ang nakalipas mula noong magulong umagang iyon. Nagsimula na ang demolisyon ng bahay na tinirhan namin ni Ramon ng 28 taon sa Forbes Park, at ngayon ay isa na itong bakanteng lote. Ang mabigat na hangin at kayabangan ni Ramon na dating naroon ay parang bulang naglaho, at naging isang tahimik na lupa na lang kung saan umihip ang hangin. Umalis ako sa pamilyar na lugar, at lumipat sa isang tahimik na tsondo na medyo malayo sa sentro ng syudad pero maraming puno. Ang bagong tirahan na pinili ko para sa sarili ko ay hindi kasing ranyangati, pero kapag binuksan ko ang bintana, pumapasok ang masarap na hangin at naririnig ko ang huningang maibon. Isang napakagandang lugar. Ma, tapos ka na bang maglipat? Isang hapon ng weekend, tumuno ang intercom at pumasok si Mateo sa kwarto na may dalang kahon ng tsake mula sa paborito kong bakery. Oh, kakatapos ko lang likpitin ang huling kahon. Mateo, salamat sa laging pag-asikaso sa akin. Ano ka ba, Ma? Ikaw na ang bida sa buhay mo ngayon, kaya gagawin ko ang lahat para sa iyo. Ngumiti si Mateo sa akin ng malambing. 28 taon na ang nakakaraan, noong una kong mahawakan ang batang ito, nangako ako na titiisin ko ang lahat ng hirap para protektahan siya. Kahit gaano ako tratuhin ni Ramon na parang katulong, tiniis ko ang lahat para lumaki si Mateo, nang maayos at maging karapat-dapat na tagapagmana ng pamilya Reyes. Ngayon, si Mateo ay lumaki ng matatag at naging isang mabuting lalaki na sumusuporta sa akin. Hindi na sayang ang 28 taon kong pagtitiis. Ang pagkakaroon ng anak na tulad niya ang pinakamalaking kayamanan sa buhay ko. Nga pala, Ma, nag-aalala rin sa'yo si Tito Gabriel. Nagkaroon kami ng board meeting sa Reyes Holdings kahapon. Tinatanong niya kung okay ka lang daw. Kung may kailangan ka daw, handang tumulong ang buong kumpanya at pamilya. Talaga? Napakabait talaga ni Kuya Gabriel. Napakaswerte ko sa pamilya ko. Kahit na dumistansya ka sa kanila ng matagal para protektahan ang pride ni Ramon, mainit ka pa rin nilang tinatanggap. Proud sila lolo at tito sa pagsisikap mong tumayo sa sarili mong paa. Kaya naman nung nalaman nilang niloko kang lalaking yon, nagkaisa silang lahat para hindi siya patawarin. Tumango ako sa sinabi ni Mateo. Sinubukan kong mabuhay ng simple bilang asawa ni Ramon at bilang isang babae nang hindi umaasa sa yaman ng pamilya ko. Pero ang kabutihan at pagpapakumbaba ko ay inakala ni Ramon na kahinaan. Kaya ininsulto niya ako at tinapakan. Ang resulta ay ang kanyang kalunos-lunos na pagbaksak. Ayon sa huling balita mula kay Attorney Santos, kawaawa ang kinahinatnan ni Ramon. Natanggap ngang korte ang kaso mula sa Apex Trading. At desidido silang ipakulong si Ramon dahil sa estafa. Lumalabas din ang iba pa niyang makasalanan, kaya siguradong makukulong siya. Ang posisyon sa lipunan na pilit niyang pinoprotektahan ay tuluyan ng nawala. At naghihintay na lang sa kanya ang madilim na kinabukasan sa kulungan. Si Jasmine naman, dahil bangkarote na ang pabrikang pamilya niya, hindi siya makapag-file ng bankruptcy dahil sa laking utang. Ngayon, nagtatrabaho siya mula umaga hanggang gabi sa mabibigat na trabaho para bayaran ang danyos bilang kasapwat.
Ang mayabang na biyenan ko na si Tita Loring ay naging tiyogwarantor sa utang ni Ramon. Kaya naramata ang ipinakmamalaki niyang bahay at ngayon ay mag-isang nakatira sa isang maliit at lumang apartment. Ang gulo na nagsimula sa kanilang kataksilan ay nagtapos sa pagsunog ng lahat ng mayroon sila dahil sa karma. Ma, mula ngayon, gawin mo na lahat ng gusto mong gawin. Mag-travel ka, kumain ng masasarap, malaya ka na. O nga, Mateo, tumingin ako sa asul na langit sa labas ng bintana. Nakatakda na akong tumulong sa pagpapatakbo ng foundation na itinatag ng Reyes Holdings. Ang karanasan ko bilang may bahay sa pag-asikaso nga iba ay magagamit ko na ngayon para tulungan ang mabatang kapuspalad at mga taong nangangailangan. Hindi ako luyos na matanda. Marami pa akong kayang gawin para makatulong sa lipunan. Ang ikalawang, yuktong buhay ko ay magsisimula na ngayon. Naktimpla akong mainit na tsa para sa aming dalawa ni Mateo para makselebrate. Kumalat ang amoy ng taasa sa kwarto kasabay ng usok nito at nakniningning ang mainit na liwanag sa amin. Ako na nakabangon mula sa katasilan at kawalan ng pag-asa at muling nahanap ang tunay na sarili at mainit na ugnayan. Sigurado akong ang kwento ko mula ngayon ay magiging mas maganda at mas maningning kaysa dati. Sa paniniwalang iyon, humabang ako sa bagong simula kasama ang aking anak.